Now let us declare this prayer sa ating mga buhay. Everybody, Shalom, Shalom, Shalom. Nothing is missing, nothing is broken, nothing is lacking in my life. And as I walk in humility and faithfulness, goodness, mercy, favor from God, and favor from men shall follow me in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Please be seated. Magandang umaga po. Good morning and welcome sa ating brownout edition ng ating worship and healing service. Medyo magtitaste muna po tayo sa init dahil ang schedule ng brownout na ito ay buong maghapon hanggang alas 5 ng hapon. So, praise God pa rin dahil nandito pa rin ang bawat isa. Amen? Tama, mainit dito pero mas mainit sa impyerno. Pakisabi mo sa katabi mo. Praise the Lord. Well, sino po sa atin dito ang hanggang ngayon ay naghihintay ng sagot sa mga panalangin niya sa Panginoon? Praise God. Sino po sa atin dito hanggang ngayon ay talagang nag-journey pa rin hanggang maabot niya yung ibinigay na pangarap, ibinigay na visions, ibinigay ng goal sa kanyang buhay? Amen. And sino po sa atin dito hanggang ngayon ay nagpapatuloy sa paglalakad habang hinihintay, nagpapatuloy sa pananampalataya habang hinihintay ang fulfillment, ang katuparan ng pangako ng Diyos sa kanya? Amen! Tayong lahat ay pare-pareho. We are of the same page, of the same book. Kaya lang ang tanong again is, habang hinihintay natin at nagpapatuloy tayo, ano nga ba ang ating mga ginagawa? Sabi po ng ating napag-aralan based on our message series about revival, a call to possess the land na sinimulan natin, sinimulan natin on the first Sunday of August, we need to what? Sana pag-aralan natin ng 2 linggo, kailangan ating gawin? We need to press on no matter what, magpatuloy kahit ano man ang mangyari. Kailangan maging matatag tayo sa ating pananampalataya, ano man ang mangyari. Amen po ba? Amen. Kailangan na maging confident, may tiwala tayo sa Panginoon at sa Kanyang salita. At kailangan na maging matapang tayo sa pagharap sa anumang pagsubok at hamon ng buhay. Amen? Ito yung mga kailangan na napag-aralan natin ng mga pag-uugali or disiplina na dapat ay nasa bawat isa sa atin while naghihintay tayo, while nagpapatuloy tayo sa paglakad sa pananampalataya, while inaabot pa natin ang mga kasagutan ng ating mga prayers, habang inaabot natin yung ating mga goals, God-given visions, at habang inaabot natin ang fulfillment ng mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Or in short, while tayo ay tatawid sa ating lupang ipinangako. Amen? Ito ay kailangan. Hindi maaari na wala tayong gawin at maghintay lamang dahil kung tayo naghihintay lamang at wala tayong gagawin, walang mangyayari sa ating mga buhay. Tama po ba? At hindi rin maaari na may ginagawa nga tayo pero mali naman ang ating ginagawa at kontra naman sa kalooban ng Diyos dahil sigurado kapag kaganon, wala rin mangyayari sa ating mga buhay. Amen? Kaya nga today, ngayong umagang ito, we will look on the 5th discipline. Titignan natin ano ba yung ika-5 disiplina or pag-uugali or mga gawi na kailangan na nasa buhay natin while we are waiting for the answer to our prayers, while we are reaching the goals that God has put on us, and while we are journeying to our promised land. Ano po yung ika-5 pag-uugali, ika-5 disiplina na dapat ay nasa atin sa pagpapatuloy natin sa ating message series sa pinamagatan nating Keep on Moving Forward. Pakisabi sa katabi mo, keep moving forward. Ayan, keep moving forward. Balikan natin ang pinag-aaralan natin, Joshua chapter 1 verses 1 to 9. Now it happened after the death of Moses, the servant of the Lord, that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' servant, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise to take this place, cross over this Jordan, you and all these people, into the land which I am giving to them, to the sons of Israel. I have given you every place on which the sole of your foot treads, just as I promised to Moses.
From the wilderness of Arabia in the south and this Lebanon in the north, even as far as the great river, the river Euphrates in the east, all the land of the Hittites, Canaan, and as far as the great Mediterranean Sea, toward the west shall be your territory. No man will be able to stand before you to oppose you as long as you live. Just as I was present with Moses, so will I be with you. I will not fail you or abandon you. Be strong and confident and courageous, for you will give this people as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous. Be careful to do everything in accordance with the entire law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right or to the left, so that you may prosper and be successful wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall read and meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything in accordance with all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will be successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified or dismayed nor intimidated, for the Lord your God is with you wherever you go. 2 linggo na natin pinag-aaralan ang libro ni Joshua chapter 1, 1 to 9. At ngayong umagang ito, makikita natin that after God instructed Joshua to continue with the journey with strong faith, diba? Napasa natin ang instruction ng Lord sa kanya. Yes, patay na si Moses, pero hindi namatay ang vision, hindi namatay ang promise ko. Magpapatuloy yun, kaya magpatuloy ka. Magpatuloy ka. At kailangan lakasan mo ang iyong loob. Kailangan magkaroon ka ng malakas na pananampalataya at kailangan meron kang confidence, kumpiyansa, tiwala sa Diyos at sa kanyang mga pangako. Matapos na maibigay ang 4 na instructions na yon, ay may ibinigay pa siyang isa pang additional commandment or instruction, which I believe was an all-encompassing command. Bakit all-encompassing command yung ibinigay na ikalima? Because naniniwala ako na yung ikalimang command, kapag ginawa yun ni Joshua, ay magagawa na rin niya ang lahat ng command na naunang ibinigay sa kanya. And makikita natin dito na just like in the case of Joshua, gaya ng kanyang sitwasyon, tayo po na naghihintay sa fulfillment ng pangako ng Diyos. Tayo po na naghihintay na maabot natin ang itinakdang promised land sa atin ng Panginoon, ay nangangailangan din na bigyan ng ikalimang utos or ikalimang command or ikalimang instruction ng Panginoon, dahil again, kapag nagawa natin ang ikalimang command or instruction na ito, naniniwala ako, magagawa na rin natin yung naunang 4 na command. Amen? Amen. Ano po kaya itong ikalimang discipline that we need to have as we move on forward to our destiny? Ang ikalimang disiplina, ang ikalimang instruction, mga kapatid, walang iba kung hindi to be obedient to the Word of God. Ito yung ikalimang disiplina na dapat ay mayroon tayo ngayon at bawat araw ng buhay natin. To be obedient to the Word of God. Ang sabi po ng Joshua chapter 1 verse 7 to 8, be careful to do everything in accordance with the entire law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right or to the left, so that you may prosper and be successful wherever you go. Who wants to prosper? Who wants to be successful? Ang sabi ng salita ng Diyos, do everything that is written on the law of God. And then sinabi niya, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall read and meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything in accordance with all that is written in it. Then you will make your way prosperous, and then you will be successful. Again, sino yung gusto po na maging prosperous sa buhay? Sino po yung gusto maging mapagtagumpay sa buhay? Ano ang sinabi ng Panginoon? Magbasa, magbulay-bulay at sundin ang kanyang salita. Amen?
Kaya nga ito yung ikalimang disiplina. Very basic it may seem, but ang problema sa atin, this basic commandment hindi natin nagagawa. Tama ba? Right. That's the problem with us. And makikita po natin, ang katotohanan is this. God is the one who called the Israelites out of Egypt. Sino bang tumawag sa mga Israelita palabas ng Egypto? Hindi ba ang Panginoon? And then God is the one who promised them the promised land. Siya ang nagsabi, nangako sa kanila na dadalhin ko kayo sa Kanaan, ang aking ipinangakong destiny para sa inyo. And God is the one who chartered the destiny. Ang Diyos ang nagplano, ang master planner ng buhay at kahihinatnan at kinabukasan at destinasyon ng mga Israelita. And while all of these are true, nananatili pa rin ang katotohanan na huwag natin kalilimutan that God has the instructions on how to conquer and possess the promised land. Kung papansinin natin ang kwento ng Israelita, every step of the way, ang Diyos ay may nagbibigay ng instructions where to go, ano ang gagawin, ano ang plano, ano ang strategy. Amen po ba? Kaya nga po, makikita natin ang katotohanan. Kung gusto ng mga Israelita na talagang maabot nila ang promised land, kung gusto ng mga Israelita na talagang makuha nila ang destiny na galing sa Panginoon, they need to follow the Word of God only. Walang iba silang dapat pakinggan, basahin, magpagabay, at sundin kung hindi ang salita ng Diyos. Amen. Upang maabot nila ang ipinangakong promised land sa kanila. Amen? There is no other way. There is no other thing. There is no other word. There is no other instruction na dapat nilang pakinggan at sundin kung hindi ang instruction na nanggagaling sa Diyos na siyang tumawag sa kanila at nangako na itatawid sila sa promised land. Amen? Amen. In the same manner, mga kapatid, pansinin natin ang katotohanan sa panahon pa rin ni Joshua na alam ng Diyos, there will be a lot of voices, there will be a lot of suggestions, there will be a lot of strategies and instructions na maririnig at matatanggap ni Joshua bilang bagong leader ng Israel. Sigurado yun, maraming lalapit sa kanya ng mga military experts and leaders under ni Moses na magsasabi, o dahil ikaw ay bago naming leader, ito ang aming mga solusyon, ito ang ating mga plano, ito ang ating mga strategies na dapat gawin. And God knows that. And makikita natin, alam din ng Diyos na even the enemy will try to distract Joshua by giving him a lot of strategies and ideas. Maging yung kaaway, makikisaw-saw. Sasabihin ng kaaway sa kanya, maganda nga yung mga sinasabi nila, maganda nga yung sinasabi ng salita ng Diyos, pero mas maganda yung sinasabi ko sa iyo. Ito gawin mo. Kaya nga, because of this truth, ang Panginoon ay nag-command kay Joshua to stay focused only on the Word of God, on the instruction of God. Sabi ng Panginoon, alam ko yan Joshua, sa panahon ito, magkakaroon ka ng overload of instructions, suggestions, different plans and strategies. Kaya sinasabi ko sa iyo ngayon pa lang, huwag kang lilihis sa kaliwaman or sa kanan. Tutukan mo ang salita ko. Tutukan mo ang commandment ko. Tutukan mo ang aking instructions. Because yan lang ang kaparaanan para maitawid mo ang lahat ng mga Israelita papunta sa lupang ipinangako ko sa iyo. Amen. God is telling or was telling Joshua that there is no other way that can perfectly guide them into their God-given destiny but the Word of God. Walang iba po na makakagabay sa atin or sa kanila nang walang pagkakamali kung hindi ang salita ng Diyos. Today, sa henerasyong ito na napakarami at puno ng hindrance at distractions. Do you believe that we are a generation of distractions? Yeah. Tama ba? Kabi-kabila, everywhere we look, there are distractions in this generation. Napakarami pong mga boses ang maririnig natin. Napakarami pong mga so-called experts na mimimit natin at makakausap natin. Napakarami po ng mga bago at mga sikat at mga popular na mga ideas and principles. At napakaraming tao magkiklaim na sila ang tama. And nasa kanila ang solusyon. At huwag natin kalilimutan,
Napakarami pong scammers sa ating panahon. Sino po ba na biktima na ng scammer dito? Diyos ko, ako lang at si May. Ano ba? Yun, meron na mga nabiktima ng scammer. Ang mga scammer ngayon ay napakagaling. Mapapaniwala nila tayo na tama ang sinasabi nila at mabuti ang sinasabi nila. Right. Kaya nga makikita natin dito mga iksoon, these scammers will deceive us if they can. Kaya marapat gaya ng sinabi ng Panginoon kay Joshua, tayong lahat ay tumutok lang at manatiling sumusunod sa salita ng Diyos lamang upang hindi maligaw, hindi magkamali at hindi malila at mabiktima ng tao at kaaway. Amen? This is a discipline that we all need to have in our life. Kasi nga, dahil hindi natin dinidisiplina yung sarili natin na sumunod lang sa salita ng Diyos, kaya tayo nabibiktima. Tama po ba? Kaya tayo naloloko ng tao man, naloloko ng mga sitwasyon man, maging ang ating mga nararamdaman. Kasi why? It's because we don't have the solid discipline to really obey the Word of God. Ano po ang sinabi ng Psalms 1:1-3? Blessed, fortunate, prosperous, and favored by God is the man who does not walk in the counsel of the wicked, following their advice and examples. Sino po ba sa atin dito hanggang ngayon ay humihingi pa ng advice sa mga taong hindi naman alam ang salita ng Diyos? Doon tayo unang lumalapit kasi sabi natin, bigyan mo nga ako ng advice. Natural! Ano ibibigay ng advice? Hindi naman niya alam ang salita ng Diyos. Amen ba? And then sabi niya, blessed are those who do not stand in the path of sinners, nor sit down to rest in the seat of scoffers or ridiculers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he habitually meditates day and night. And he will be like a tree, firmly planted and fed by streams of water, which yields its fruit in its season. Its leaf does not wither, and in whatever he does, he prospers and comes to maturity. Mga kapatid, this is one of the reasons why we need to discipline ourselves na wala tayong ibang tatakbuhan, wala tayong ibang lalapitan, wala tayong ibang hihinga ng gabay kung hindi ang salita ng Diyos. Amen? Because pinagpala ang taong may disiplina na nagme-meditate, nagpapagabay at sumusunod sa salita ng Diyos. Amen? Amen? Mga kapatid, alam ng Diyos ang kanyang iniuutos. Tama po ba? Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Amen? Alam ng Diyos ang bukas. Alam ng Diyos ang lahat ng mangyayari at posibleng mangyayari sa atin. Alam lahat ito ng Panginoon. Kaya nga, wala tayong ibang marapat paniwalaan, sundin, pakinggan, kung hindi ang salita ng Panginoon. God knows us. God knows every detail of our lives. God knows even kung ano yung nasa loob ng isipan at puso natin. God knows yung bukas natin. God knows yung future natin. God knows ano mangyayari sa atin kapag ginawa natin ang mga bagay na ito. Therefore, kung meron man tayong hihingan ng gabay, walang iba kung hindi ang paggabay ng salita ng Diyos. Amen? Why is that? Bakit ba salita ng Diyos lang, Pastor? Hindi ba pwede yung salita ng ibang tao, ng artista, ng celebrity, ng endorser? Hindi ba pwede yon? Bakit ang salita lang ng Diyos ang dapat natin pinapakinggan all the time? Two things lang po. Number one, because the Word of God is perfect. Say it with me, perfect. Perfecto ang salita ng Diyos. Ano sinabi ng Psalms 19:7-9? God's laws are perfect. They protect us, make us wise, and give us joy and light. God's laws are pure, eternal, and just. Walang pagkakamali ang salita ng Diyos at hindi kailanman magkakamali.
And then anong sinabi ng 2 Timothy 3:16 to 17? All scripture is God-breathed, given by divine instruction, and is profitable for instruction, for conviction of sin, for correction of error, and restoration to obedience, for training in righteousness, learning to live in conformity to God's will, both publicly and privately, behaving honorably with personal integrity and moral courage, so that the man of God may be complete and proficient, outfitted and thoroughly equipped for every good work. Mga kapatid, perpekto ang salita ng Diyos. Tayong tao madalas nagkakamali. Tama po ba? Tayong tao ay nagkakamali. Ang mga libro ay nagkakamali. Tama ba? Kami sa school, marami kami libro doon. Nakita namin, mali ito. And we contacted the publishing. Sabi naman, mga sir, mali po yung page ganito. Hindi po tama. Ay, tinuturo nyo. So kahit libro, kahit author ay nagkakamali. But you know what? Ang salita ng Diyos kailanman ay hindi magkakamali. Amen? Kung ano ang sinabi niya more than 2,000 years ago, yun pa rin ang sinasabi niya ngayon at hindi yun magbabago dahil nagbago na ang kultura ng mundo. Hiyang-hiya naman tayo. Yung Bible pa mag-a-adjust sa atin, ganon. At sasabihin natin, luma naman na yan, bago na ngayon, moderno na ngayon, so dapat i-revise din yan. No! The Bible is perfect. Walang pagkakamali. Alam po ba niyo na more than 40 authors ang nagsulat niyan na hindi pare-parehong nabuhay sa isang henerasyon at hindi nakatira sa isang lugar. And yet, pag binasa natin ang buong Biblia, hindi sila nagko-contradict sa bawat isa. That's how miraculous the Word of God is. That's how perfect the Word of God is. Ito lang ang libro na kung susundin ay makapagpapabago at makakapag-ayos ng ating buhay. Amen ba? Ito lang yung libro na makakagabay sa ating papunta sa ating God-given destiny. Wala nang iba pa. Amen? Pangalawang rason, bakit the Word of God ang dapat nating tutukan at sundin. Hindi lang siya perfect because the Word of God is eternal and timeless. Eternal, timeless. Walang hanggan ang salita ng Diyos. Ano ang sinabi ng Psalms 119 verse 89? Lord, your word is everlasting. It continues forever in heaven. Ang sabi ng Matthew 24:35, the world, the earth, and sky will be destroyed, but my words will last forever. Amen? Ito yung pangalawang dahilan bakit ipinagpipilitan natin sa bawat isa na kung meron tayong dapat pakinggan, sundin habang buhay, kung hindi ang salita ng Diyos. Because why? The Word of God will last forever. Mawawala ang lahat, masisira ang lahat, madidistract ang lahat, pero ang salita ng Diyos ay hindi. Amen. Mga kapatid, tayo at ang bagay sa mundo ay may hangganan. Tama ba? Lahat tayo ay may katapusan. Amen? Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi kailanman magbabago at mananatili ito kailanman. Look at the miracle that happened to the Bible. Centuries before, sinunog ang lahat ng scriptures. Tama ba? In the history ng Bible, sinunog lahat yan. Ipinasunog lahat yan. Pero bakit hanggang ngayon ay merong Biblia? Dahil sinunog man lahat, meron pa rin itinago ang Diyos somewhere para ma-preserve ang kanyang salita. At hanggang ngayon ay nagpapatuloy na naririto ang kanyang salita. Amen? Right. In communist countries, bawal ang Biblia, kulong, parusa, kapag nahulihan ka ng may dala ng Biblia. Pero alam niyo ba hanggang ngayon, araw-araw pa rin ang pagpupuslit ng Biblia sa mga communist countries. Walang makakapigil, walang makakaputol sa salita ng Diyos. Come on! Ito ay mananatiling relevant hanggang sa walang hanggan.
Again, sinasabi ng marami, irrelevant na ang salita ng Diyos. Luma na yan, old school na yan. Nandito na tayo sa, ano mga yan, 21st century or 22nd na? 21st. Nandito na tayo sa 21st century, ang layo-layo na ng pinagsasabi ng Biblia, hindi na yan relevant. Yun ang sabi ng tao. Pero ang katotohanan ay nananatili that the Word of God will remain to be relevant hanggang sa walang hanggan. Ang nakasulat sa salita ng Diyos ay napapanahon noon, nagagamit noon, mananatiling relevant at nagagamit ngayon, at mananatiling relevant at magagamit bukas hanggang sa walang hanggan. Amen? Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Maging sa mga susunod na henerasyon o hanggang ilang henerasyon pa ang aabot. Ngayon, 21st, kung may 22nd man, the Bible will continue to be relevant. Kaya nga po, ang pagsunod sa salita ng Diyos is the way to experience all that God has for us. Sabi ko kanina, sino po naghihintay pa ng sagot ng panalangin? Sino naghihintay pa na maabot niya ang destiny na inilagay ng Diyos sa kanya? Sino naghihintay na ma-fulfill pa ang mga promise ng Lord sa kanya? Kapatid, while you are waiting for all of these things to come to pass, be sure that you have the discipline of obeying the Word of God. Amen? Ano ang sinabi ng John 15:7? But if you stay in me and obey my commands, you may ask my request, any request you like, and it will be granted. Paborito ng marami ito, lalo na yung mga salitang, you may ask any request you like, and it will be granted. Napakaganda mga salita ng Diyos. Hingin mo anuman ang gusto mo, at ibibigay ko ito sa iyo. Ano ba yung mga gusto natin? Ang dami nating gusto. Tama po ba? Right. Pero alalahanin natin ang Biblia at ang Diyos ay hindi gaya ng genie na kailangan kiskisin lang ng 3 beses, lalabas siya at sasabihin, binibigyan kita ng 3 kahilingan. Sabihin mo na at aking gagawin. Hindi po ganun ang salita ng Diyos at hindi ganun ang Diyos. You want to ask anything you like? Gusto niyo po bang humingi ng kahit na ano? Yeah. Gusto niyo po bang ibigay sa ito sa inyo ng Diyos kahit na ano man ito? That's right. Ano ang kondisyon? Stay in God and obey His commands. Right. Yun ang kondisyon. Kaya nga ang tanong, are you asking for salvation? Sino po ang humihingi ng kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay? Next slide, Yoy. Humihingi tayo ng kaligtasan. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Luke 13:3. Unless you repent and change your old way of thinking, turn from your sinful ways and live changed lives, you will all like perish. Humihingi tayo ng kaligtasan. Ang sabi ng salita ng Diyos, magsisi ka sa iyong kasalanan. Humihingi tayo ng kaligtasan. Ang sabi ng salita ng Diyos, magbagong buhay ka. Right. Humihingi tayo ng kaligtasan ng sabi ng Diyos, ma-born again ka. Ang ibig sabihin ng born again, magbagong buhay ka. That's right. Hindi relihiyon ng born again, hindi simbahan. Ito ay buhay na binago ng Diyos. Kaya nga ang tanong sa bawat isa, born again po ba tayo ngayon? Humihina ka talaga. Hindi ko sigurado. Kahapon, sigurado ako eh. Ngayon, born again po ba tayo ngayon? Praise God. Ulit-ulit kung sasabihin sa inyo ito, ang born again experience must be an everyday experience. Hindi ka makumpiyansa na, born again naman ako 10 years ago, 20 years ago, 30 years ago. Praise God. Ang tanong, born again ka pa hanggang ngayon? Hello? Pakitanong mo yung katabi mo, born again ka? Ayun yung tanong yun, naiyak kayo? We are asking for salvation. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? John 14:6. I am the way, the truth, and the life. The only way to the Father is through me. Ang sabi ng Panginoong Jesus. Ang sabi ng mga tao, sumanib ka sa simbahan at ikaw ay maliligtas. Yun ang sabi ng tao. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, manampalataya ka sa Panginoong Jesus na siyang nananatiling iisang daan, iisang katotohanan at iisang buhay.
We're asking for salvation. Ang sabi ng John 3:16, God loved the world so much that He gave His only Son so that everyone who believes in Him would not be lost but have eternal life. Ito yung sagot ng Biblia sa lahat na naghahanap ng kaligtasan. Pangalawa, naghahanap tayo ng kapayapaan ng puso at isipan. Sino po naghahanap nito? Right. I think this is one of the most need ng bawat isa sa atin. Right. Yung meron tayong kapayapaan sa puso at isip. Ang sabi ng mundo, uminom ka ng tranquilizers, maligo ka bago matulog. Ano pa ba? Uminom ka ng mainit na gatas, magpamasahe ka, magpatugtog ka ng mga soft music. Ano pa? Ano pa? Magkape. Magkape. Hindi yung magkape, hindi ka makakatulog sa kape. Ang daming sinasabi. Pero ano ang sabi ng salita ng Diyos? Gusto mo ng kapayapaan ng puso at isip? Philippians 4:6-7, do not be anxious or worried about anything. Yan yung nakakaano sa atin eh. Nakakawala ng kapayapaan ng puso at isipan. Yung alin? Yung pag-worry. Right. Yung pagiging anxious. Ang sabi ng salita ng Diyos, gusto mo ng kapayapaan, huwag kang mag-alala. At ang sabi niya, by prayer and petition with thanksgiving, continue to make your specific request known to God. At pag ginawa natin yun, anong sabi ng salita ng Diyos? The peace of God, that peace that which reassures the heart, that peace which transcends all understanding, that peace which stands guard over your hearts and your minds in Christ Jesus is yours. Right. Come on. Praise God. Hindi na po tayo kailangan gumastos para magkaroon ng kapayapaan ng puso at isipan. Amen ba? Hindi na tayo kailangan ipaghele para matulog. Hindi na tayo kailangan mag-yoga at mag-meditation ng kung ano-ano para magkaroon ng kapayapaan ng puso at isipan. You just release all of your worries to God. Amen? Amen. Kapatid, sinong humihingi ng blessing dito mula sa Panginoon? Amen. Kailangan natin everyday blessing to survive this earth, this world. Tama po ba? We're asking for blessings. Ano ang sinabi ng salita ng Diyos? Narinig na natin to kanina, Malakay 3:10. Bring all the tithes into the storehouse, so that there may be food in my house, and test me now in this, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you so great a blessing until there is no more room to receive it. Amen. Gusto natin ang siksik, liglig at nag-uumapo na pagpapala. Ay, ayaw niyo? Ang sabi ng mundo, magtipid. Ang sabi ng mundo, ano pa sabi ng mundo? Mag-ipon, mag-invest. Huwag magsoli ng tithes. Naintindihan ka ni Lord. Mag-abroad. Lahat. Green pastures, ang drama ng uban. Pero alam nyo ba, ang sabi ng salita ng Diyos, kung mananatili ka lang tapat sa pagsusuoli ng 10% of your income, kaya man kitang payamanin kahit nandito ka lang. Amen? Sino naniniwala na sinabi ng salita ng Diyos? Come on! Hindi lang yun eh. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Proverbs 11:24-25, one person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Ano sabi ng mundo? Para magkaroon tayo ng maraming pera, maging inot, maging madamot, huwag magbigay ng magbigay. Diba? Lagi na tayo magbibigay, mauubusan man tayo. Yun ang prinsipyo ng mundo. Dapat mag-save. Maging inot, maging kuripot, maging madamot. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, ang mga taong mapagbigay ay bibigyan pa ng mas marami sa kanyang ibinigay. Come on! Ang taong mapanglibre ng kapwa ay bibigyan pa rin ng marami para mas marami pa rin siyang ilibre. Come on! Pero yung mga taong
lalong madamot, inot, kuripot. Ang sabi ng salita ng Diyos, maghihirap ka. At hindi ka nabibigyan. Kasi meron ka na eh. Tama ba? Remember God, naituro ko na ito minsan matagal na, God is attracted to emptiness. When God sees your hand empty, dahil kabibigay mo na ubusan ka na, God will see your pocket and your hands empty. And God will command His angels and say, padalhan nyo na yan. O, naubos na siya, kabibigay niya, padalhan nyo na. Padalhan nyo na. Para mas marami pa siyang maibigay sa susunod. Tell your seatmate, maging alulod ka ng pagpapala. Maging channel ka ng pagpapala. Maging sandayong ka ng pagpapala. Amen? Sino ang sandayong dito? Sure mo. Wala palagi ko na ulanan. Praise God. Sino pong humihingi sa atin sa Diyos ng good health? Gusto natin lahat yan. Lalo ngayon, bawal magkasakit. Ano ang sabi ng salita? Ano ang sabi ng mga tao para mag-good health? Huh? Of course, mag-exercise, mag-diet. Tama naman, di ba? Tama naman yung sinasabi. Dahil yun din ang sinabi ng salita ng Diyos, sa wakas may tumama. Sabi ng Leviticus 11:147, pag binasa natin yan, naka-outline na dyan mga kapatid, ano ang maganda at mabuting pagkain para sa katawan mo. O kung talaga gusto mo mag-diet, sige. Basahin mo yung Leviticus 11:147. Nandyan yung listahan ng pagkain na mabuti para sa iyong katawan. At huwag ka na mga tuwiran. Kasi nandyan yung baboy. Siguro noon, madumi yung baboy, walang naliligo. Ngayon, pinapaliguan ko man yung baboy. Baboy ay baboy at baboy ay baboy pa rin. Amen ba? Ano ang sabi ng Proverbs 17:22? Gusto mo ng magandang kalusugan, maging masayain ang puso mo. Huwag kang mabigat ang mukha, mabigat ang puso. Pakitingin mo ang katabi mo, mabigat ba yung mukha? Yung ba nakasimangot palagi? Ang sabi ng salita ng Diyos, gusto mo ng maayos na kalusugan, maging masayahin ka. Huwag kang reklamador. Amen? Right. Kasi yung reklamador, inaatake sa puso. That's right. Tama ba? Check. So maging masayahin ka. Nalulungkot nga tayo sa kapatid natin na si Julius, di ba? Namatay bigla, inatake. Tinawagan ako ng asawa, sabi niya, Pastor, patay na po si Julius, heart attack. Ano ba kasi nangyari? Kasi po kagabi, na-carnap yung motor niya. Yun, nag-uul na siya, nag-worry na siya, kinabukasan, inatake na siya. Sabi ko, wala talagang magandang may dudulot ang worry. Sabihan mo sa katabi mo, huwag ka kasing warrior. Be a warrior in prayer. Amen? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kung meron mang nawala sa'yo, sabihin niyo katabi niyo, kung meron mang nawala sa'yo, nawala na talaga. Hindi, papalitan ng Diyos yan. Amen? Kapatid, anong sabi pa ng salita ng Diyos? 1 Timothy 4:8, mag-exercise. Diba? Gusto natin ng mabuting kalusugan, mag-exercise. Pakitignan nga po natin yung mga tiyan ng mga katabi natin. O, diba? Sabi mo yung katabi mo, kulang ka sa exercise. The Word of God has the answers. Kaya relevant ang salita ng Diyos. That's why kung gusto talaga nating masagot ang ating mga panalangin, gusto nating maabot yung God-given destiny ng bawat isa sa atin, gusto natin na maranasan yung katuparan ng promises ng Lord sa buhay natin, then discipline ourselves in obeying the Word of God. Walang ibang kaparaanan. Obey the Word of God. Luke 11:28, Jesus said,
The people who hear the teaching of God and obey it, they are the ones who have God's blessings. Sino gusto agad ng blessing ng Diyos? Amen. Obey the word of God. Hindi sapat na nakikinig lang tayo. Hindi sapat na nagbabasa lang tayo. Hindi sapat na nagsusulat lang tayo, gumagawa ng devotion. The most important thing is that we obey the word of God, because when we obey, it will unlock the windows of heaven and pour to you a blessing that you cannot contain. Right. Amen? Hindi enough na nag-aamen-amen tayo at sasabi, ang ganda, no? Ang galing, tama nga. Hindi enough yon. Once sinabi mo na tama, yes, amen, then ano ang susunod? Gawin mo. Right. Gawin mo. Because sa paggawa at pagsunod, dun lang ma-unlock ang power of the Word of God. God's Word is powerful, pero kung hindi mo gagawin, walang kapangyarihan ang dadaloy sa buhay mo. Amen? Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Mga kapatid, the blessings of God ay para sa atin. Hindi kayo naniniwala? Ang pagpapala ng Diyos ay para sa atin. Amen. Ang langit ay para sa atin. Yes. Ang maayos na kinabukasan ay para sa atin. Yes. Ang kapayapaan ay para sa atin. Amen. Ang kaligayahan ay para sa atin. Amen. Ang kaligtasan ay para sa atin. If we fully obey the Word of God. Amen. Kaya nga sa umaga pong ito, let's revive ourselves. Gisingin na natin sarili natin mula sa pagkakatulog-tulog natin sa pananampalataya. Umalis na tayo sa pagiging matigas ng ulo natin. At yung magbuot-buot. Kasi magbuot-buot sa Tagalog. Magdesisyon ng para sa kanyang sarili. Pagiging makasarili. Umalis na tayo doon sa willful disobedience, lalo na sa selective obedience. Marami sa atin ganito. Nagbabasa ng salita ng Diyos, pag type niya sundin, susundin niya. Pag hindi niya type, hindi niya susundin. Tama ba? May kausap po ba ako dito? Right. Amen. Umalis na po tayo doon and discipline ourselves in fully obeying God in order to possess our promised land, God's given destiny. Again, ang langit ay para sa iyo at sa akin. Kung gusto natin ang langit sa buhay na ito at langit sa susunod na buhay, disiplinahin natin ating mga sarili na sundin ang salita ng Diyos. Our prayer for everybody today ay mabuhay tayo ng may katapatan at may buong pusong pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Tumayo po tayo lahat.